Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors, warriors of the world. Like thunder from the sky, sworn to fight and die. We're warriors, warriors of the world. How about that? Ano yun? Anong yun? Alam mo yun eh. Manowar. Manowar. Warriors of the world. Masyadong macho metal kasi sa akin yan, pre. Hindi ka ba fan ng Manowar? Hindi masyado. Di masyado. Pero yung ano nila kasi aesthetic nila para silang village people pero heavy metal. Hindi kasi gawa yata ng Brazers, yung gauntlet. Parang silang comic book characters talaga eh. No? Kala mo mga descendants ni Conan the Barbarian. Nakakatulong siya sa workout yung mga songs nila. For some reason. Nakaka-pump daw. Tapos naisip ko, pang-intro ko na lang nga sa podcast, wala akong maisip eh. Brothers everywhere. Parang sila, parang glam na ewan. May pagka-glam metal eh. Pero more on manliness eh. Ganun. Parang straight edge, ganun. Straight edge. Kailangan oiled up ka, no? Parang match. Kung hindi ka naman dapat tanned ka, gano'n. Parang Hulk Hogan. Pero metal. Ewan ko, gusto ko lang kasi dun yung parang feel nung song na yun eh. Kasi parang when you're feeling down or you want some energy, try mo siyang pakinggan, tataas yung adrenaline mo. Pero may ganun siyang effect sa akin. Sila, icon ng Manowar. Hindi naman ako huge fan ng Manowar, pero naastigan ako sa iba nilang tracks. May mga ganun eh, parang fan ka lang ng ibang songs pero not the actual artist. May banda na nagustuhan mo yung album nito, next album parang ganun. Nakakalungkot nga pag ini-skip ko yung ibang tracks eh. Parang sorry, hindi talaga para sa akin to. And then sa akin din naman, parang gusto ko kasi doon yung kumbaga replay value. Kanta. Bihira, di naman bihira pero may magaling-galing kasi na nagandahan ka naman na track pero ayaw mo nang ulitin. Oo. 'Di ba? May parang may movie na nagustuhan ka, gusto mong ulitin. May ibang movie naman na once sa panood mo parang okay. Enough na sa'yo, no? Last na to, parang ganun. Parang mga movie lang ng Disney lately. Di ko na nga pinapanood. Fuck Disney. Dude, fuck Disney. Fuck Seryoso. Disney. Seryoso. Nabalitaan mo naman siguro yun. Yung tinanggal nila na halos 100 plus na artists. 1,000 artists. 1,000 artists. Meron kasing isang artist doon, si Wesley Burt. Matagal na ako nakafollow doon eh. Parang since college pa yata ako. Yun, kasi si Wesley Burt, concept artist siya ng Marvel. In particular, yung mga Marvel films. Siya yung concept ng mga costume, ganun. Ganun. Siya nagde-design. Concept artist siya ng Marvel na under ng Disney. Ang kwento niya, bigla na lang daw siyang pinatawag ng HR. Tapos, ang irony pa daw doon sa office ng HR, nandun yung mismo... yung mga gawa niya. Yung mural, basically. Yung parang si Loki pa nga yun eh. Tapos lalabas siya ng office na yun, tinanggal na siya, kahit nandun yung gawa niya. Yung parang parang sinabi lang sa kanya na tag dito, mas mabilis kasi pera sa AI kaysa sa inyo eh. Yun nga. Parang gano'n. Fuck Disney. Di ako manonood ng muna nila. Ng mga ilalabas nila. Screw them. Ang cynical nga eh, kasi nung tawag dito, nung nabalitaan ko yung una, hindi pa nila binabanggit na AI yung reason. Tapos nung nalaman kong AI, hindi na ako na-surprise. Kasi yung bago pa lang higher up doon, nakalimutan ko pangalan niya eh. And it's not worth remembering anyway. Yun, kasi yung head ng Disney ngayon, alam ko, si Bob Iger, nag-hire siya ng mga taong pumalit dun sa dati mga nakapwesto na nag-oversee sa mga projects. Yung mga taong pinalit niya, pro-AI. Parang pro-advancement. Kasi mapapabilis yung work, ganon. Hindi ko alam kung ano yung goal nila talaga doon. Bullshit yun, yung para mapapabilis yung production. Bullshit yun. Gusto lang nilang palitan ng AI kasi one-time investment siya. Ganon. Tsaka yung sabihin nila na hindi, na lang talaga yan eh. Money-making scheme na lang yan eh. Baguhan na lang yung sinasabi nilang kung ano man. Alam mo, hindi ko alam kung kailan magbe-burst yung bubble ng AI. It's gonna stay, pero ang sabi kasi sa akin, kumbaga, may nakausap kasi ako isa kong friend, sabi niya sa akin,
parang NFT lang ang AI, sabi niya. Oo. Parang kumbaga ilang taon lang siyang mag-workout tapos biglang Mawawala. unti-unting mawawala, mag-fade daw. Ang sabi niya, para kasing unsustainable na rin siya in the long run kasi masyado siyang nakakasira sa environment na. Umiinit, global warming. Tapos yung consumerism ng AI sa tubig, matindi for the cooling system. Lalo na, pati mga peso ng computer. Yun din, di ba nga, nagtaasan nga yung presyo ng RAM, ng SSD. Hindi lang yun, tingin ko may iba pang pyesa na tataas dahil sa kanila. I don't know. Hindi naman ako expert eh. Pero ang nakakabuisit kasi dito, sobrang shameless na parang, gusto ko na naming tanggalin kahit marami kang natulong. Sobrang disrespectful nun sa artist. Oo, syempre. Pero ang gusto ko lang dito, merong mag-rise up na mga companies na kumbaga anti-AI, ganun. It's gonna be a hard battle to fight. Ganun lang siya sa akin. Ikaw ba, nandun ka na ba sa point na may pros and cons ang AI? Actually siya eh. Ang tingin ko sa AI is tool. Hindi ka dapat magpa-under doon or gawin mo lang siyang laruan. Ganun. Okay, pwede. Na halimbawa, may nahirapan ka gumagawa ka ng letter or something, di ba? Pwede mo siya i-consult, then wag mong kopyahin, di ba? I-ano mo lang as a reference. Oo nga, kasi dati naisip ko, para siyang customizable na tool, ganun. Diba, meron kang idea sa isip mo, ipapa-generate mo. Pero ako, personally, hindi ko ginawa yun, ha? Ang ginagawa ko kasi magagather lang ako ng mga references from Pinterest. Ako din. Pinterest talaga the best eh. Kasi ipo-photo manipulation ko siya. Mas matrabaho, pero mas na-enjoy ko. O kumbaga photo bashing lang ginagawa ko. Kaya pag maghahanap ka ng old school pa rin ako dun sa mga posts. Mga nag-search ako sa Pinterest ng mga posts. Maganda naman yun. Pwede to, workable to. Sketch mo. O kaya mag-draw over ka. Ganon, parang maglagay ka ng drawing on top. Gagana naman yun. Parang siguro magagamit mo lang yung AI sa mga yun nga, balik tayo dun sa letters. Ano bang appropriate sentence sa ganito? Pero wag mo i-copy, paste lang. Basahin mo rin mamaya. Oo nga. Dito ako medyo alangan kasi nung nadaan ako sa TV namin, may nag-i-interview sa mga estudyante sa isang lugar sa Pinas. Tapos tinatanong ng reporter kung ano bang nagagawa ng AI para sa mga estudyante. Ang sabi ng isang estudyante, malaking tulong daw kasi parang mabilis nilang nakukuha yung sagot. Mabilis din nilang nasasagutan yung mga assignments nila. Sabi ko, dangerous to Delikado yun. Kasi tatamarin ka eh. Hindi ka na nagre-research, hindi ka na nagbabasa. Itatanong, ipoprompt mo lang sa AI, tapos yun na yung mo. Yun na yung sagot mo. Paano kung ipa-defend sa'yo yan, di ba? Bakit yan yung sagot mo? Yan yung problem, no? Kids, puta na kids, huwag niyo abusuhin na. Boy, ayusin niyo boy. Tsaka rin, hindi ko... Research din, boy. Ewan ko lang kung inaaral ba nila yun o... Kasi dito ako natangay, most likely ang gagawin nila, pipicturean yung assignment sa whiteboard. Wala na nagte-take notes. Tapos ang mangyayari nito, i-send nila yan sa sa AI nila. Sa AI nila. Okay, ChatGPT, sa Google Gemini. Marami pa yan eh. Hindi ko alam kung ano yung gamit nila eh. Pero most likely ChatGPT yun. Tapos, yun na yun. Isasagutan na ng AI yung mga assignments nila. Hindi nila babasahin. Babasahin naman siguro, pero yung gusto nila kasi yung quick assignment eh. 'Di ba? Hindi nila gugustuhin na meron silang inintindi pa ang sakit sa ulo. Tingnan mo kung gaano ka-privilege yung mga bata ngayon, tapos panireklamo pa, no? Hindi, ewan ko sa kanila, pero alam mo, dapat hindi dapat hindi dapat tinotolerate ng mga teachers. Sana nga ganun. No, tingin ko naman ginagawa ng mga teachers yun na pinupush pa rin nila mag-research yung mga bata, magbasa, di ba? Maghanap ng mga write-ups about sa kung ano bang topic nila. Huwag masyadong mag-rely sa ChatGPT. Hindi, kasi ang feeling ko dito, magre-rely sila sa ChatGPT kasi nga,
masyadong distracted na eh. Kasi paano pag nagtrabaho sila? ChatGPT diba? pa rin. ChatGPT pa rin. Ewan ko, para sa akin parang ang nun, for the lack of better term, ang loser na eh. Parang... Di ba? Gamitan mo naman ng isip, putik. Tol, yung utak, hindi lang yan, ginagamit yan. Hindi placeholder ang utak. Ang sama no? Hindi, pwede siguro yung mga, ang mahirap na nahanaping mga facts. Minsan ganun eh, pahanapan mo sa Google Gemini, sa ChatGPT, whatever, sa Grok. Sa Grok. Oo. Tapos, hindi ka nag-Wikipedia. parang thing of the past. Hindi siya reliable yung Wikipedia. Hindi nga. Na-edit kasi yun eh. Yun nga, editable ng kung sino, tapos may approval. Hindi siya ganun ka-reliable, pero kasi siya yung unang nasa search results eh. Dati, di ba? Pag may project ka, may certain topic na pina-research sa'yo, Wikipedia agad yan eh. Naalala ko dati nung high school pa ako. Hindi nga lang high school eh. Grade school ka pa nun eh. Elementary. Kapag may assignment ka, ang unang pupuntahan mo talaga Wikipedia. Wikipedia. Kasi papaprint mo yung mga kinabi-paste mo. Tapos pupunta ka. May computer ang buka sa school nyo dati. Sa library. Tapos disket pa na. Ay hindi, USB naman kami. USB siya. Hindi, inabutan ko yung disket. Nakalata ako. Hanggang grade 2 ata may disket. Ako hanggang first year high school, disket. Ay, hindi, sorry. Hanggang grade 5 yata disket. Tapos nung grade 6 kami, may mga naka-USB na. Ganun. Tapos tapos sobrang mahal pa ng 1 gig na USB. Parang 2,000. Yung CDR King days pa yun eh. Nung panahon pa ng CDR King. Titignan mo yung 1 gig na USB, sabi ko na rin ako niyan. Ipon lang ako. Kaya nga eh. Magkano yung 1 gig na USB nun? 700, 800? 1.8 nga yun eh. 1.8. Ganun yung presyo nun. Yung 1 gig, 2 gig. Ang mahal nun, gagi. Tayo na ngayon, online may USB, 1 tera eh. Where 1 tera ba talaga yan? Ang liit talaga. Tapos 1 terabyte na SD card. So, saan na ba tayo? Napunta tayo sa CDR King ang puta. Then, saan na ba tayo kanina? Yung sa AI. Sa AI. Hindi, yun nga, yung sa assignments kasi namin dati. Yun nga, magpa-print ka lang ng kinapi-paste mo na info galing sa Wikipedia. Pinaprint mo. Cool ka na. Okay na yun. Pasado ka na sa teachers mo. Si Hackerman. Alam mo yung meme na Hackerman? Dati. Yung si Hackerman. Ang galing-galing ko mag-computer, yeah. Tapos ang gusto pa nilang mga teacher doon kasi pag nagpapaprint ka kasi gumagastos ka. Kaya plus points sa kanila yon. Ngayon puta, siguro may nagpapaprint pa rin naman para sa assignments pero most of the time yata nasa projection na lang. Nasa projector. Ganun na nga eh. Parang projection tuloy. Hindi, tsaka ngayon nga wala na rin projector eh. Malaking screen na yan. Sasaksakan na lang ng USB. Ganun nga. Nga ibig ko sabihin. Hindi na siya yung parang old school na Hindi na siya yung ilalagay mo pa sa folder tapos lalagyan mo pa ng pangalan mo tapos yung title ng research mo. Ganun. Ganun noon eh. Puta. Iba sa amin talaga. Talaga? Yung ifa-fastener mo pa yun. Yung fastener. Those were the days ng presentation sa school. Naging USB, ngayon, ano pa nga, umabot pa sa point na before AI, tablet naman yung gamit. Isasaksak lang ng mga estudyante yung tablet nila sa projector. Yun na. Tapos swipe na lang sila. Swipe ng slides. Tapos ngayon, pag may sinulat sa blackboard, pipicturean. Puta. Tapos babasahin ng AI para sa kanila. Tapos wala na nagte-take notes, no? Para sa akin evolution ng education. Ganun. And it's getting worse. I believe so. Tingin mo nakakatakot. Alam mo, hindi na ako takot eh. Pero disappointed na ako. Ganun. Noon na may worry ako na, hindi kayo nakakabobo to. Tapos na-realize ko, kung overly reliant ka sa isang AI, sa robot, tingin ko magiging dumb ka eh. Paano kung mawalan ka ng internet, no? Yun nga. Tsaka nakaka-dumb talaga tingin ko eh. Parang mind-numbing siya para sa akin. Hindi siya, kumbaga, helpful sa'yo education-wise. Information-wise, mabibigyan ka niya ng quick answers pero ma-absorb mo ba? Tsaka ang AI naman, di ba meron silang warning doon na minsan hindi accurate yung sagot nila kasi depende rin sa finifeed mong information sa kanila. Kaya nga as much as possible, clear yung sasabihin mo sa kanya. Kaya importante pa rin mag-research. Di ba? Magbasa, magsulat. Yung manual research. Tsaka kasi,
kung magre-research ka, no, halimbawa sa isang tao, sa isang event, Yes. tumingin ka rin sa sinabi ng mga experts din. Parang historical facts about the conflict or whatever problems you might have. Yung mga documentaries, di ba? Minsan alanganin din yung documentaries ka minsan may magre-rely. pagka-biased. Oo. Dati akala ko reliable yung documentaries. Pero hindi rin pala. May mga hindi sila pinakita kasi during the editing process, sa editing room, biglang sasabihin ng director, tanggalin mo yan. Alanganin yung info na yan. Okay, dagdag mo na lang to para ma-sugarcoat natin yung sitwasyon. Ganun sa documentaries kaya alangan din ako. Pero, ang documentary is very entertaining, I would say. Parang para siyang popcorn flick with realism. Recent nga, pinanood ko yung docu kay Hulk Hogan. Pinanood mo na? The Real American. Siya, parang, nung napanood ko siya, na-appreciate ko si pangalan? Terry Bollea. Si Hulk Hogan si Terry Bollea. Hindi si Hulk Hogan, yung tao. Hindi siya mythical na Okay din, maganda. Okay, anong napulot mo? Na hindi siya perfect na tao, isa siyang kupal. Siya prima donna. Yun nga balita ko din. Siya ang hilig niya mag-manipulate ng storyline na papabor sa kanya. Ganun siya. Pero at the end of the day kasi, Hulk Hogan siya, ganun. Parang ganun lang. Bida man. Para siyang para siyang obituary para sa kanya. Okay. Kasi parang opening scene yung burol niya. Tapos yung behind, yung mga niya, yung mga interview niya na private, ganun. Okay, parang tribute nga to. Parang tribute sa kanya. Parang one last hurrah. Parang ganon. Parang huling tribute sa Golden Goose ng WWE. Yun nga din. Parang ganon. Maganda. Entertaining din. Rock and roll lifestyle nga talaga siya. Well, tingin ko kung nasa peak ka ng career mo parang maraming temptations everywhere. Hindi, tsaka yun, pinakita hindi naman siya perfect na tao. At least. Hindi yan masyadong bias sa kanya. Dati, alam ko, may info na ganito kay Hulk Hogan dati, Meron siyang kaibigan na yung asawa nun, ginalaw niya. Tapos diniscuss yun dun. Diniscuss dun sa documentary. Ang request nung yung original asawa, videohan mo para pagkatapos yung may sasalsalan siya. Kaya sobrang fucked up nung scenario na yun. Doon nga yung doon nga yung lumabas yung racist rant niya. Yung tungkol sa mga black people. Kasi parang nag-uusap sila nung girl after na magtirahan. Tapos sinasabi niya, di daw niya matanggap na may black boyfriend yung niya. Anak niyang babae. Doon lumabas. Racist ang puta. Gagano pinaka-loser doon yung original na asawa. Parang, tulog videoan mo na lang. Baka loser ang puta. Sabi nung lalaking asawa, nung sinibak niya. Gagong puta. Fucked up nga. Sabi nga, fucked up ng buhay niya. ang talaga ang cock. Ultimate. Tangin. Ano bang magandang documentary na napanood ko last time? Parang wala pa Wala pa. Ang uli kong napanood, Invincible Season 4. Pag-usapan nga natin to. Shit, angas nun. Alam mo, medyo late story na to Whatever, I don't care anymore. Ngayon ko lang naisip na i-bring up sa show. Kasi yung Invincible Season 4, ang dami nagbabash dun sa animation quality niya. Alam mo yung mostly mga nagbabash sa animation quality. Hindi nila alam yung process ng animation Yun nga. Wala sila dun sa behind the scene. Bakit ganun yung nangyari? Kaya parang sa akin, parang kung ikaw professional artist ka, walang pansinin. Ang crap talaga. Pero kasi minsan nakakapika yung mga nagsasalita na nasasaktan ka rin as an artist dun sa mga animator ng show na yun. Ramdam mo yung nila yung kumbaga yung blood, sweat, and tears nila for nothing halos. Kasi dahil sa mga entitled fans na to. Para sa akin naman kasi nung napanood ko siya, halatang-halata nga yung quality bumaba. Alam mo, tingin ko doon rush production. Rush production talaga kasi wala nang quality control Ito muna ang sabi kasi nila, ewan ko lang kung totoo to. 4 lang daw yung nag-work on dun sa show na yun. Di ba? 4 lang. Sabi ko,
4 na yun yung... Ilang episodes yun? Yun nga, hindi ko maintindihan kung 4 na animators lang or 4 lang na nangangasiwa. Hindi ko alam baka 4 na checker lang. O 4 na director. Or 4 na higher up na nag-oversee. Kasi ito, ganito, mga dakilang basher dyan na maraming alam sa animation. Ano lang namin yung process para madagdagan yung superiority knowledge yung mga hinayupa kayo. Di, minsan kasi minsan ayaw mong pansinin, pero pag nakakarinig ka ng pangit ng animation, no? Oo. So parang, dude, shut the fuck up. Pumasok ka ba sa Minsan di ko maiwasang mag-isip ng ganun. Pero siyempre, maintindihan mo rin sila na magreklamo kasi sila naman yung target audience. Pero sige, papaintindi namin sa inyo. So, sa production ng animation, hindi lang yung isa director niyan, ha? May checker pa yan. Sa isang director na yun, depende kung gaano kalaking production, may mga director under him. Then yun na, checker tas animator. Tinamaan mo yung mic. Tinamaan ko yung mic kasi sakit sa tenga nun. Anyway, continue. Tapos may deadline yan kung kailan kasi nga para para may deadline siya para ahead of time. I-stitch pa yan ng mga editor tapos may After Effects pa yan. Then tatahayin yung episode, ipapasa sa client, i-check ng client, meron pang tinatawag na retakes. Revision from the client itself. Then yun na naman, uulitin na naman ni artist yun. Uulitin niya kung ano yung fix up. Fix up yung term namin dyan Term nila. Oo. Minsan pag rush yung production, halimbawa, kailangan na next week, hindi na nasusunod yung ganong process. Kung ano na lang matapos ng artist, yun na yung ipapalabas. Yun na nga. Oo. Kaya minsan lumalabas yung quality kasi hindi na nagagawa ng artist siya na pagandahin kasi nga minamadali na. Okay? Tsaka tingin ko yung nangyari dun sa Invincible season 4 siya kumbaga parang pikit matang pinasa. Ganun. Yung parang ayaw mo siyang tignan, pinasa mo lang. Tas bahala na kung pumasa o hindi. Ganun yung tingin ko nangyari dun. For me naman kasi, nung pinanood ko siya, marami pa rin naman magandang scenes. May mga scenes na fluid naman. Alam mong pinagtuunan ng pansin. Pero yung iba parang silang gumagalaw lang na PNG file. Meron doon may mga ganun dun Meron doon, nagdadialog yung character pero nagbi-blink lang. Hindi ko napansin yun. Ewan ko lang kung saan mo nakita yun. Pero kasi hindi mo naman masisi yung mga artist, di ba? Huwag niya naman i-bash yung artist. Oo. Tsaka ito pa yung medyo nairita ako Nakikita ko sa Instagram. Meron ako nakita mga naka-upload na video na comparison ng original na Invincible Season 4 animation scenes versus dun sa in-enhance ng mga fans. Yung makikita mo yung rendering iba na, yung shading iba na. Ba't nagagawa ng fans yun? Kasi wala silang deadline Yung naglagay sila ng lighting, gumanda talaga. Pero ang dating sa akin, parang disrespectful talaga. Kasi hindi alam ba't nagagawa nila yan? Kasi wala kayong deadline Try nila sa production mismo. Ito nga feeling ko AI yun. Yun pa, may AI shit yun. Tingin ko may nag-enhance lang nun gamit AI. Tapos tinrace lang niya. Malaki possibility nun Yeah. Tsaka may isang scene nga doon natawa ako yung mukha, di ba yung villain doon si Thrag? Meron dong isang scene yung naiiyak siya sa galit kasi nawasak yung Viltrum planet. Yung galit na galit siya kay Theodus. Kay Theodus. Tsaka kay Invincible, kay Omni-Man, kay Nolan. Tapos makikita mo yung pagkakadrawing sa mukha niya. Mukha siyang batang may mustache na umiiyak. Smooth kasi yung mukha. Kasi muscular yung mukha ni Trag Ang cute parang naiiyak na batang napipikon sa'yo. Pero kasi ako, ko lang dun sa basher, nainis lang ako. Ba't yung animators yung tinitira nila? Well, diba? Dapat magalit kayo dun sa mga producer. Hindi na, alam mo kasi pag normie ka na fan ng animation, hindi mo naman sisisihin dito yung nangasiwa Sisisihin mo yung talagang yung gumawa mismo. Kaya nga, yung diba? labor. Kasi di nila naiintindihan yung yung production process Hindi nila alam. Hindi na nga nila alam, di pa nila naintindihan. Kaya eto tayo. Gaya yung alam mo yung One Punch Man na anime? Diba binash din yan kasi lang pangatang animation? Sa Naruto kasi, din sige sabihin na natin, pero intindihin yung behind the scenes niyan. Tanang napaka mandugo siguro ng process nun. Tapos minamadali na sila.
Tsaka kung titingnan mo naman kasi yung Invincible, no? Malaki talaga yung tinalon ng quality niya from season 1. Yung season 1 maganda naman eh. Season 2, medyo ganun. Season 3, ganun pa rin, medyo ganun. Because of shitty producers. Season 4, ayun na. Doon mo makikita na parang, yung iba parang tinamad na. Ganun. Kasi nga, akala nila magiging cash cow nila yun. Minamadali nila. Ano lang parang nasasayangan lang ako kasi yun nga sinasabi ko dati, 'di ba? Once na na-release mo na yan, wala nang balikan No going back. Tsaka yung mga nagre-remake ng animation, wala kasi silang deadline. Yun lang. Yun nga. May nakita ako niyan yung laban ni Invincible tsaka ni Conquest. Yung nilagyan ng lighting, yun. Maganda. Wala kang deadline. Yun nga kasi AI yun panigurado. Malaki ang chance na AI yun. Tapos sasabihin nila, sobrang disrespected daw ng mga artists everywhere. Kaya sila rin naman mismo yung bumabasta sa artist eh. Kaya nga At sa mga musician. Yung mismong yung mismong mga nagda-down sa artist, mga hypocritical din kasi karamihan pala sa kanila gusto rin maging artist. Frustration nila maging artist. Kaya ang gagawin Hindi sila nila nag-practice. ang gagawin nila, ibabash nila yung mga actual artist whenever they get the chance. Yung tipong I can do better. Sige nga, puta. Diba? Ayun, gagamitin nila. Yun nga, AI ulit. O kaya mag-hire sila ng ibang tao para ma-satisfy yung ego nila. Mga ganun minsan. Basahan nyo na lang yung comics ng Invincible. Okay pa bang magbasa ngayon ng comics? Oo naman. Astig nga ako dun sa Absolute Batman. Yun nga. Sobrang badass. Hindi ko pa nahawakan yun. Anyway. Maganda. Anyway, yun nga. Sayang yung Invincible. Maganda naman yung kwento. Yun na lang Maganda naman yung kwento ng season 4. Very interesting. Yung yung villains, ganyan. Yung Viltrumites. Kahit mga sila, mga genocidal assholes. Parang, na comment? Parang yung bansa doon sa sa may Banda Middle East. Yun. Yung mga kumag, yung mga nagpupulyot na rin ng Siargao. Anong balita sa Siargao? Dami na nila doon, pre. Ang hirap sa atin, papasok ng papasok. Kung tapos next time, makakita ka na ng Star of David doon sa sa Siargao. Zionist Siargao. Hindi, alam mo nung nabalitaan ko yung nangyari doon sa Siargao, hindi ako nagulat Alam mo tawag ko sa kanila SS? Ano? Siargao Settlers. Gusto ko yan. Akala ko shoot staffel. Sakto nga SS Siargao Settlers. Hindi lang naman sa Siargao may isyong ganyan. Sa Thailand, sa... But at least lumalaban yung Thailand. Sa rin yata sa Argentina. Meron din, nabalitaan ko. Sabi, na manhid na lang ako bahala na kayo dyan. Ako din Kagaguhan kasi ng LGU ninyo yan Yun yung masasabi kong literal na Siargao curse. Oo nga. Curse talaga yun. Kasi, hindi naman nabago yan dito sa mga bansang kagaya nitong Pinas. Hindi nabago yan. Ang tanong lang dyan, paano nila lalabanan? Yun nga, diba? Paano lalabanan ng mga locals ng Siargao? Paano yan? Paano nyo matawag dito? Mamimitigate. Yun na lang yung term dun Kasi hindi nyo na makokontrol yan Kung mamimitigate pa nila. Yun ang tanong Pero dun. maganda din yung ibang local nagsasalita na against them. Dati hindi. Dati hindi. Ngayon, siguro, ewan. Di na. Siguro. Buta na nakapunta ron Yun nga, di naman ako Siargaoan. Tama ba? Siargaoan ba? ko. Hula ko lang yun yung tawag sa kanila Sila bahala dyan. Siargaoeli. Siargaoians. Tanginang bobo. For me kasi, yung Siargao, kumbaga, another safe spot. Siyempre, pupunta yung turista doon with a hidden agenda. Alam mo, sana lang malagaan nila yung isla na yun. Oo nga. We keep bringing up all around the country, we keep bringing up na preserving the nature, preserving the waters, the landforms. Tapos biglang may tanga-tangang magsisettle doon, tatarantaduhin yung land. Diba? Tanga na, nakaka-demoralize na nakakainis na sarili mo pang bansa. Hindi, ang root talaga ng corruption na. Corruption. Without a shadow of a doubt, it is corruption. Of course. Siargao is corrupted. So be it, okay? Hindi naman tayo lokal dun Yun nga Tsaka ang hirap mag-sympathize dun. Yung iba sa kanila kasi, puta,
very welcoming dun sa mga Israeli settlers. Alam naman nilang mayroong problem yung Israel. Tapos nung sila na yung nasa receiving end, iyak-iyak, nakakainis eh. Putang ina. Ang hirap talaga mag-sympathize, sa totoo lang. You deserve what you tolerate, sabi niya. You reap what you sow. Yun na lang para sa akin. You deserve what you tolerate ngayon. Hindi ko naman nilalahat, no. May mga lumalaban naman kasi, oo. Pero ang dami kasi doon, puta, sunod-sunuran lang, nakakaasar eh. Tsaka ba't ganun? Yung mahal na pumunta doon, yun talaga yung ano ko doon yung rant ko doon Mas mahal pa nga sa ibang bansa Di ba bakit? Bakit pag local ang mahal? Di ba? Ba't natatawa ka nung sinabi ko Israeli settlers? Anong tawag ko sa kanila? SS. Controversial na naman ba itong sasabihin ko? Shargaweli. Sabi ko Shargaweli. Sharga Whites. Sharganist. Ang bobo. Sharganist. Bakit ba pag nabibring up yung salitang Israel, ang daming natitrigger, tsaka daming Di ko alam sa kanila. Diba? Anong gusto mo itawag ko sa kanila? Tanginan yan. Yung puta. Hindi kasi very loaded word na siya ngayon. I mean, it was, still is. Pero may iba kasi ngayon na hanggang ngayon naniniwala pa rin na Ano? Kababayan nila si Papa Jesus eh. Isa pa yan. Well, guess what? Sino ba nagpapako sa kanya? Yun nga. Ay, nako. Kahit sa Bible, may mention gano'n sila kupal sa politics. Hindi, kumbaga, nadaanan lang natin to. Ito ang conversation natin. Mag-chicken out ako? Porque sinabi natin mayroong mga settlers ng Israel sa Siargao. Hindi ba totoo yun? Is it anti-Semitic to say that? Diba? Anti-Semitic. You're an anti-Semite. Anyway, Frank, nabalitaan mo ba ang Friendster bumalik na daw? So fucking what? Gagi, kinonfirm ko. Totoo nga. Nandun nga. Pero nasa App Store siya. Pero yun nga, da-download mo yung app. Parang sa akin, ano na lang yan, nostalgia bait na lang yan. For me, para siyang out of place. Tsaka parang sa atin lang, siguro sa ating mga trentahin, sapat na sa atin yung dalawang social media, Instagram o Facebook eh. Tapos dadagdag pa yan, buto pa kaya alam ko dyan. Ganun ako na nakita ko ngayon, babalik na yung Friendster, so what? Ako noon na medyo na-excite ako eh. Sabi ko, nostalgia platform. Tapos nung nakita ko siya sa App Store, medyo duda ako dito. Parang ganun. Meh. Ano ipoprogram mo din yung profile mo, ganun. Papatugtog ka ng second-hand serenade. Yun ang gusto ko doon, yung profile mo na kino-customize mo. Tapos yung may wallpaper ka pa, ganun. Tanga na dati pag magpa-profile hopping ako sa Friendster, tonight will be the night that I will fall free. Sa akin, Putang na yung lagi tumutugtog sa profile ng mga friends ko doon. Second-hand serenade sa akin yung vulnerable. Okay. Tapos yung gago, yung kanta, kanta ni Florida yun, yung low. Ito, nagagi. Low. Yung low, no? Pag naririnig ko yun, 2009 yun tapos nakasabit ka sa jeep. 2007. 2007, 2008. Yun. Tapos yung with yun ni Chris Brown. Oo. Alam mo na. Oo, gagi. Tanga na, pag-click mo sa profile, I need you, boo. I gotta see you, boo. Tang-inang yan. Tapos, you're stunner. Tapos, ano bang song yung nasa Friendster dati na madalas? Yung Face Down? Face Down, Red Jumpsuit Apparatus. Yung Your Guardian Angel. Ayun, isa pa yun eh. Puta, usong-uso yung emo nung time na yun sa Friendster. Kung drummer ka, magagalit ka sa kanta na yun. Kasi ang tagal bago ka mag-drums. Ano ba yung song ko dati dun? Yung, alam ko metal yung songs ko dati dun eh. Meron akong playlist galing sa imeme.com. Yun, imeme.com. imeme.com. Tapos naging MySpace. Nakakamiss din kahit pa paano. May MySpace ako dati, ewan ko lang eh. Ako ilang araw lang ako nag-MySpace, tapos hindi ko na ginamit. Parang na-boring ako kasi walang masyadong walang kalatoy-latoy. Parang iba pa rin yung Friendster mo kasi pwede kang mag-post sa sa tawag doon. Hindi timeline tawag doon eh. Hindi timeline eh. Sa billboard ba yun? Basta parang bulletin? Bulletin yun. Oo, mga ganun. May testihan mo ako yung testimonials. Mag-testi ng kanta sa'yo. Hindi ko alam kung, ito yung concern ko siguro. Hindi ko alam kung mag-stick around yung Friendster sa era ngayon.
Kasi para siyang out of place talaga eh. Hindi, alam mo, tingin ko dyan parang magiging Facebook lang din yun. Probably. Ganong format. Could be. Ewan, tingnan natin ano mangyari. Alam mo naman mga bata ngayon, mga feeling tito eh. Yun mga nostalgia din. Yung kasing Friendster, meron siyang trigger effect sa kagaya natin eh. Mga millennials. Mga Generation X. Inabutan kasi natin yung panahon na parang on the rise yung social media, gamit yun. Nasa gitna tayo eh. Tayo yung tag dito? Sige. Sorry. Rise ng social media tapos yung peak ng internet. Diba? Tama. Yun nga, siguro yun nga yun. Kaya nag-stick tapos ngayon may World War III tayong haharapin. Prepare for the destruction. Parang yung generation natin yung pinaka-bugbog. Alam mo yun? Oo nga, ang dami natin sinalong bullshit, no? Alam mo, na-realize ko rin nga nung nakita ko tong Friendster, parang marami na sa atin magkikling na sa nostalgia. Yun na nga lang din yun. Kaya nakita ko yun, parang yung, hindi ko alam kung paano siya mag-work eh. Tingnan natin, maybe a year from now. Tingin ko dyan, parang magiging lang yan eh, parang threads. Siguro, parang threads siya. Saglit lang. Ginamit ko rin saglit yun yung threads. Ako din, tapos walang dating. Wala lang sa akin. Ang ingay lang. Parang noise lang siya sa background. Kalatoy-latoy. Wala. Bumalik ako ng IG. IG pa rin talaga pag gusto mong mag-feel ng void for the day. Ako mostly YouTube na doom scroll lang. Pero ako ngayon, madalas ako sa YouTube, IG, tsaka Reddit. Ang ginagawa ko sa YouTube, nakikinig ako ng mga Reddit revenge stories, mga ganun. Alam mo, minsan parang yung mga story doon, parang, totoo ba to? Baka naman make-up mo lang to. Mararamdaman mo pag totoo eh. Mararamdaman mo naman that's too good to be true eh. Ganun eh. Yun nga, parang ang jerk lang talaga nung natin, ng situation natin ngayon. Parang very unstable. Parang, kaya nga ba nabanggit ko nostalgia, parang, ang sabi pa nga nila, ito talaga medyo na talaga to, conspiratorial shit na parang, tawag dito, unhinged na to eh. Pero ang sabi nila, parang nagtapos na daw yung mundo noong 2020. Wow, ang dark. Diba? Natigilan ka rin, diba? Wow, ang dark. Hindi kasi tinan mo from 2010 to 2019, sige, may mga ups and downs talaga tayo, pero not as bad as this one. Pero nung nagka-pandemic, di ba? Nung nagka-pandemic, parang na-reset tayo eh. Tinan mo. Kasi nag-back to zero. Tinan mo, nagtaasan yung presyo ng pamasahe, di ba? Tsaka alam mo yung mga ibang price na nagtaasan, hindi na bumaba. Yun nga. Parang naging, tawag dito, naging way, parang naging, tawag dito, naging opportunity. Yun, para sa mga business people na taasan nila yung price. Mga kapitalistang ungas. Kumbaga capitalism at its worst. Ganun. Tapos, tinan mo palala ng palala, 2020, bad. 2021 to 2023, it's getting worse. Rocky na, rocky. 2024, rocky na talaga. Parang umuuga na yung boat. 2025, ayan na, battle, parang nagsisimula na yung battle natin. And 2026 happened, and you know what happened. The rest is history. Pansin mo? Yes. Para sa akin, ito yung worst year eh. Tsaka yung war lumalala eh. Yun nga, 2026 talaga, simula pa lang parang fucked up na. Pero marami nagsasabi sa akin na ganyan din naman nangyari nung inatake ng US yung Iraq eh. Tumaas din yung gasolina ng malala eh. Was it that bad? Ganon din daw eh. Okay. Ewan ko. Kasi hindi naman tayo masyadong aware nung time na yun eh. Nung panahon kasi na, bata pa tayo na, nakalam natin, Iraq war eh. Saddam Hussein eh, yan lang eh. At saka parang yung civilization kasi natin, parang going down the shit. Alam mo yun? Kasi, tsaka go. Sa Bible kasi may sinasabi na 7 horsemen of the apocalypse, di ba? Parang nangyayari na eh. Tangina yan. Conspiracy. Kasi di ba sabi ang unang dadating famine. Unang dadating sakit, famine. Yun nga, pandemic. Tapos ngayon, war na. Oo, yun din. Kaya parang, tayo na, end times na ba, pucha?
Ewan ko lang. Nasabi ko na yata to dati, pero mukhang kailangan natin ng hard reset. Hard reset, Hindi necessarily na Inuk lahat ng bansa. hindi yung nuclear war, di naman gagi. Ano lang, kumbaga parang mag-start tayo dun sa point na hindi tayo nag-aaway-aaway. Kasi ang nakadagdag daw talaga sa problem, social media talaga. Kasi may comparison game. Tsaka, tingnan mo si Donald Trump, sample na lang, si Donald Trump, pag nag-tweet siya ng shit, di ba? People lose their mind. Siniseryoso siya eh. Yun kasi nga president ka eh. Na-realize ko rin parang na-amplify kasi yung voices ng mga hindi naman qualified. Alam mo yun? I mean, sige. May ibang nagpa-politics kasi naging sikat na social media influencer. Diba? Ganun nga. Pero marami sa atin hindi qualified, including me. Lahat naman kahit naman ako. Including myself. Okay lang siguro express mo yung opinion mo. Pero yung nagpapakasudo intellectual ka, ibang usapan na yun eh. Tapos nagkakalat ka ng fake news. Iba ng usapan yun eh. Tapos ang daming following. Yun yung problem. Kaya yung following mo na let's say 1K lang. What if na lang kaya putulin na lang lahat ng power cables ng internet under the sea. Magwawala yung tao. Cyber. Kaya tanggalin yung social media, i-crash lahat ng... Hindi, kapag nangyari yun, may turmoil. Matinding turmoil yun. Yung sinasabi ko, parang hindi naman din ako certain kung paano yung hard reset. Pero... Kailangan natin somewhere... Somehow. Somehow. Kailangan natin ng hard reset. Every now and then, wala naman problema kung pag-uusapan natin tong shit na to eh. We're not getting any younger, man. Tapos yung AI pa, habang tumatagal, lumalala. Diba? Hindi kumbaga, pag mas aware ka sa mundo, the less you would like it. Kaya you should fight your own battles. Pick your poison. Ganon. Bisa naisip ko baka yung Tesla na yung yung bagong yun yung sinasabi lang Skynet. Actually si Elon Musk tingin ko sa kanya Skynet na. Skynet na. Red umbrella ganun. Nakakabahala talaga. The more na tumatanda ka, the more na aware ka eh. Tsaka parang pwede mo maging bata na lang ulit. Kaya siguro ang daming nostalgia freaks, no? Ang daming na sa nostalgia. Hindi ko sila mabiblame at all. Kaya ako nga, nagiging nostalgia ako sa mga nangyari nung nakaraang 8 years eh. Kasi parang yun na lang yung escape mo sa sa nangyayaring shit ngayon. Kasi kung i-compare mo yung situation mo ngayon sa situation mo like 5 years ago, 8 years ago, 10 years ago, it was better. Significantly better. Totoo. Diba? Ngayon kasi parang ang daming struggle. Ganon. Sa careers, maraming problema sa careers. Kahit hindi creative may mga problema sa career nila. Doon ako natangay. Sabi ko, pati ba naman kayo? May problema na rin sa career nyo. Doon ako napaisip Ibig sabihin nyo, economy natin is not okay. Yung buong mundo pala na yung buong the economic world is not in good shape. Yun lang yun. Affected lahat. Kaya nga kanya-kanya tayo ng diskarte o kung paano mabuhay, makasurvive. Yun lang naman yun eh. Hindi naman sa pagiging ganid, pero makasurvive lang. Kasi may iba kasi sumusobra. Yun nga din. Nabalitaan mo ba si Kuya Will? Ano naman ang issue ko? Ano na naman ang issue sa kanya? Parang na-confirm lang naman yung suspicions natin dati. Natatawa ako dito kay Kuya Will. Bakit? May mga nag-reveal lately lang na si Kuya Will pala narcissist. Luto naman eh. Hindi. Nagulat ka pa ba? Hindi. The fuck kasi naman may nag-voice out. Ito na lang eh. Di ba pag mag-iikot siya sa audience dati? Ikaw! Sino gwapo? Ikaw po, Kuya Will. 10,000. Narcissist yung putang na yan eh. Ego booster ang puta. Diba? Stroke mo ego niya, bibigyan ka niyang pera. Ganun siya ka-loser eh. Natawa kasi may nagsabi na si Kuya Will pala kapag halimbawa kasama niya yung mga tao niya, 'di ba? Nasa isang lugar, public place, let's say. Ayaw na ayaw daw niyang tinitingnan siya. Ayaw niyang ina-eye to eye siya ganun. Ikaw tapos ba yan, Seinfeld? Tapos pag may fans daw na nakakilala sa kanya, naiinis daw siya. Sabi ko, problema mo, sikat ka eh. Siguro yun? Fame fatigue. Ang pangit lang kasi nagiging jerk ka sa fans mo. Pero
Ano, gusto mo siyang interact pero pagod ka na. Ganun. Kaya nga. Kuya Will, pengin jacket! Tangin na mo! Ginanong ka, no? Tangin na mo! Kuya Will, pengin Parang jacket. aso na eh. Kuya Will, pengin jacket. Tangin na mo! Tangin na mo! Tatawagin, guard, gulpin nyo nga, putangin na yan. Gulpin nga yan. Sakit na ng ulo ko. Huwag naman Ano? ganun. Ano? Sino ka? Ang hirap niya siguro kasama sa bahay do. Hindi, nagulat na nga ako na, ang alam ko namang asshole talaga siya eh. Pero hindi ko in-expect na ganun siya ka-asshole. Alam mo yun, ang lala pala Baka niya. naman nag-surge lang. I don't think so. Mararamdaman mo pag Pero kasi exage alam mo lang, narcissist talaga yun eh. Pag yun dati lang talaga yun, nag-iikot siya. Sinong gwapo? Ikaw, Kuya Will, 5,000! Tsaka napaka self-centered kaya. Tinan mo yung mga show niya, Wawawi. Tungkol sa, Will, kailangan may pangalan niya, di ba? Wheel of Fortune, Willionario, Will Time, Big Time, Will, di ba? Will Tower, Will Tower, Will Cologne, Will Underwear. Will Wet Wipes. Natatay ka ba? Wala ka sa bahay mo? Eto, Wet Wipes. Will Wet Wipes. Pumiyok. Tapos nakaprint dun yung mukha niya. No? Mapapa-wet wipes ka talaga eh. Nakaprint dun sa Wet Wipes. Nakaganong pa siya. Yung nakanganga. Parang sinusubo niya yung mo, tayo mo eh. Ganun yung dating. Gago po. Pero ako, lagi ako ma-entertain sa kanya. Pero yun nga lang, may factor na siya sa akin. Isa problematic Hindi, alam mo, sandamakmak yung ganyan mga celebrities eh. No, di lang naman siya. Wala mas malala dyan. Huwag nating ituon yung attention natin sa kanya lang. Di ba? Hindi siya lang! Tsaka matanda na rin kasi. Parang wala na rin siyang... na rin? Wala na siyang... Tingin ko wala na siyang pasensya. Naubos galit na sa tanga. Parang mabilis maburyong. Mabilis mairita sa'yo. Ciao! Kana gumawa ng show, mapera ka na eh. Minsan nga inisip kong para saan pa yun eh. Ewan ko, ang laging katwiran, makapagpasaya daw ng tao. Talaga. Napapasaya naman niya tayo eh. Ginagawa nga natin siyang content ngayon. Gaya nito! Dahil saan siya lalamunan? Ang sakit nga sa lalamunan pag ginagaya siya eh. Lalo na kapag uminom ka ng malamig na tubig tapos ginagaya mo si Kuya Will. Wala na, tapos na. Inang yan. Bigyan na jacket yan! It's very crappy. Yung niya. Sorry, naubo ako. Na-imagine ko si Kuya Will, no? Pag maglalakad siya ng requirements dito sa Pilipinas. Putang ina. Pag-usapan nga natin yun. Alam mo, dito ako nabubuhisit sa bansang to eh. Tangina talaga. Ang hirap paglakad ng requirements. Tapos yung mga naglalakad pa ng requirements mo, parang asar na asar sa'yo na naglalakad ka ng requirements. Ba't ganun? Parang pakaramdam dito, napakababa mong tao kapag naglalakad ka ng rito, ng papeles dito, parang... Kasi, sige, tuloy mo. May kukwento ka, alam ko eh. Lalo na kapag mga ID, hanggang ngayon talaga hindi kumarok. Para makakuha ka ng valid ID, kailangan mo ng isa pang valid ID. Paano kung wala kang valid ID, kaya ka nga kukuha ng valid ID? Minsan naman, matagal na problema sa bansa na to eh. Ang inang sistema. Alam mo yung gusto ka nila magsimula, pero pag magsisimula ka, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Ganun yung dating. Ang stupid talaga eh. Pinaka nabuisit akong nilakad ko talaga dati yung tin. Noong unang beses after college pa to, tin ID, ganun. Kukuha ko ng tin number nga tin lang number, eh. Hindi, tin lang. Wag tin number. Redundant na yun. Yung N sa tin, number yun. Okay. Tax identification number. Inis na inis ako. Gago. Alam mo yung Alam mo yung, ikaw na nga yung magbabayad kasi kukuha ka ng tax identification number, di ba? Ibig sabihin, nagre-register ka as taxpayer. Hirapan ka pa. Putang inang yan. Doon nga ako naaasar kasi maglalakad ka na lang. Kukunin mo pa lang for the first time. Tangina dude, inaabot ako ng 1 linggo. No joke. Pumunta ako doon Monday ng umaga, mga 8 or 9 nandun na ako. Nakakuha ako ng tin ko Friday ng gabi. Son of a bitch. Naghintay ka pa hanggang uwian nila. No? Son of a bitch talaga. Sabi ko, tang inang tin to, nakaka-bad trip.
Tapos, yun nga parang gusto mo lang maging legit taxpayer, tapos gaganunin ka pa, puta. Kahit sa SSS ngayon eh. Oo. Lalo na yung mga yan, ito, kasi may pension na yung parents ko, nilalakad namin. Lagi sinasabi, online nyo na lang, online. Putang ina nyo ang silbi nyo dyan. Yun nga. Sana AI na lang kausap namin. Diba? Laging sagot, i-online na lang. Parang hindi kaya nga. Paano kung senior citizen hindi marunong mag-online, diba? Nandiyan kaya yun yung trabaho nila, mag-assist eh. Alam mo, props na lang din sa SSS dito sa amin. Mabilis kong nakuha eh. Yung Within 2 hours lang. Alam mo, hanggang ngayon nga sa tagal ko nagtatrabaho, wala pa akong UMID. Wala. Ako rin naman. Nakaburat kasi kumuha. Oo. Yun lang, yung pag tinatanong ako, ba't wala ka pang UMID? Wala, nakaburat kasi kumuha. Yung national ID nga nung una lumabas yun. Ito yung national ID nung una, ang bilis kunin. Oo. Ngayon, ang tagal eh. Rockstar. Wait lang, sorry. Mabilis ka makapag-register. Totoo. Pero nakuha ko siya after 4 months. Diba? Yung mismong ID dineliver sa amin. Sabi ko, tangina ha. ID na lang eh. Voters ID nga, di ba? Gago yung voters ID. Elex tab ko, dekada na inabot. Tapos nung kukunin na natin, wala na lang yung binigay sa atin, yung A3 size na. Yung certificate yung size ng bond paper na. Yun yung ID mo. A3 nga yun eh. A3 ba yun? Ang laki masyado pa. Nakalong na papakita mo, valid ID. Parang gago, no? Tangina talagang yan. Pahirapan ka pa sa ID. Yung Comelec. Sobrang kurakot yung mga buhaka ng ina nyo. Comelec is crap. Di halos lahat eh. So alam mo, isa sa pinaka-ayoko na process. Halimbawa sa pre-employment, gano'n. Halimbawa, nag-apply ka, na-hire ka na, gano'n. Congratulations, pasok ka na sir. Ito yung requirements. Basic requirements. Tapos pupunta ka dun sa medical. Tapos kailangan ng fecalysis tsaka urinalysis. Putang ina, yan ang pinaka-ayaw na ayaw ko. Tell me about it. Pupunta ka ng klinik, may dala-dala kang tae. Ayoko rin yan, yung medical na certificate. Yung medical examination. Na-experience ko one time, asar na asar talaga ako dun sa hayop na yun. Di, nagdala ako ng stool sample. Binigay ko na sa laboratory. Chinek niya. Tangina, binuksan niya. Chinek niya. Sir, late na to. Di na to pwede. Tayo ka uli. Tangina mo, gago. Uli ako. Tayo uli ako. Sobrang asar ko. Diba sabi lang, pink size lang daw kailangan. Sangkot siya rito. Tangina mo, ha. Binigay ko. Sinusyali. Ganun pa. Nalo-halo pa. Parang gago. Sir, okay na to. Tangina mo, sarap mo rahan. Sobrang arte niya, as in talagang, kasi yung kailangan daw doon, yung tinaya mo ng umaga, yun yung bibigyan mo sa clinic. Nakarating ako doon, mga 10 a.m. na. Tumaya ako 6 a.m. Di na raw pwede, tangina mo, gago. Tangina fecalysis talaga yun. Kaya yun na ayoko yung proseso na yan eh. Tangina, medical na naman. Alam mo may nagkwento sa akin, yung medical examination na ginawa sa kanya kasi mag-a-abroad siya. Putang ina. Mas malala daw doon pag ganun. Pag abroad. Kasi ang weird now nun, yung daliri nung nurse o nung doktor, sasaksak sa puwet mo. Ipapasok daw sa puwet mo. Tapos, sasabihin sa'yo ng nurse, sige sir, ipitin mo yung daliri ko. Like, what the fuck? Seryoso to? Ba't ganun? Ano yun? Physical examination yun. Oo, ang weird gagi. Tapos, tinanong ko siya nun eh. Sabi, anong pakaramdam? Ay, masarap. Pero pabiro niyang sinabi. Tapos sabi niya, hindi, gago, nakaka-bad trip yun, pre. Yung ginawa sa akin. Dati nga nung unang siguro mga pangalawang apply ko, tapos naranasan ko yung medical, physical examination. Pinaubad ako, kinapaka pa itlog ko eh. Oo, ganun nga. May lus-lus ka ba? Tapos parang hindi ka makasagot kasi ang higpit ng pag-aapisal niya. Parang yung parang bola ng billiard, ginagano-gano. Ang sakit eh. Ano, lalaki? Babae. Pero sanay naman na siya eh. Oo. Gusto nga siya sampalin eh, putang ina mo sakit. Wala ka kasing betlog, ikaw kaya pisil-pisilin betlog mo. Tangina itlog mo, ginawa niyang stress balls. Tapos tatanungin sa'yo, may masakit ba? Malamang. Tangina ka. Alam ka, sabihin ko, sarap. Gago. Gago yun, ha? Hindi, alam mo minsan,
nawiwirdoan ako sa mga yun. Parang nantitrip na minsan eh. Hindi ko alam sa kanila. Di ba? Parang talaga? Part pa ba ng process to? Ganun. Nalala ko dati, may nagkwento sa akin. Ang sabi niya, yung asawa daw niya kasi, foreigner. Oo. Tapos, malisyoso kasi yung ibang mga doktor dito. Sa totoo lang all around the world, malisyoso din ang mga doktor. Pinapahubad daw lagi sa asawa niya yung brief para i-examine daw yung genitals. Lalaki yung foreigner. Oo, lalaki, foreigner. Tapos, nagagalit na siya kasi ba't paano yung pahubad nyo sa asawa ko? Tapos, yun pala, nalaman niya behind the scenes. Pinagtitripan nila yung foreigner kasi gusto nila makita yung titi. Tangina, no? Oo, gagi. Parang pinagtatawanan nila. Laki pala. Tingnan nga natin kung talagang malaki titi ng mga ganyan. Mga foreigner. Gago, pinaglalaroan nila. Oo, may mga ganon. Sabi ko, tangina ng mga yun kapal ng mukha. Bubustos, no? Nakataring yung professional. Hindi nagkataon lang na hindi professional yung mga doktor na tumingin. Nasa medical na yan. Medical field pa yun diba? Kaya nga hindi porke nasa medical field professional na. You need to be aware. Tanang curious kayo, nanood na lang kayo ng porn. Yun nga. Mga foreigner nandun eh. Ang bobo nga sa totoo lang. Ang bobo. Parang gusto nilang mahawakan. Ewan ko, tangina ng mga yun. Hanggang hawak na lang. May saltik talaga eh. Alam mo yung utak, gawa sa... Gamunggo. Gawa sa basura. Ganun. Gabutal ng asin. Tangina stupid talaga yung mga medical requirements ang puta. Okay lang yung yung titingnan yung baga mo. Yan. Kasama, yan yung tinatawag nila na basic 5 eh. Inhale, X-ray, CDC. Okay ako dun. Yun. Pero yung may fecalysis tsaka urinalysis na parang tangina naman. Tsaka yung i-examine yung genitals mo, parang hindi ko gets yun. Para saan? Gogi, nakakapraning kaya pag pag may dala kang Gerbox na nakalagay sa cup lang na ganun. Sa cup na parang lagayan ng Sausawa ng Jollibee, gano'n. Tapos ilalagay mo sa bag mo, di ba? Nakakapraning mamaya, di ba, umaalog-alog sa jeep. Matanggal. Yun yung pinaka-worst eh. Tapos hindi mo mahanap sa natapon. Tapos nangangamoy na doon. Utang ina ko, sino man nagpauso ng fecalysis na yan, tang ina mo. Tangina kasi ibibigay sa iyo yung cup. O sir, ito po, lagyan niyo ng stool sample. P-size lang po Pero may ibang mga tanga pinupuno daw yun eh. Lalagyan naman nila ng tape eh. Kahit na. Yung paper tape. Bagay, ayoko ng trabaho nun. Yung nasa laboratory ka, araw-araw, yung nagdidil ka sa iba't ibang klase ng shit. Tanginang fecalysis talaga yun. Yung may pangalan pa, di ba? Oo. Tanginang tayo nito ni Frank. Kukulit yun. Tapos kukuha ka ng sample. Lalagyan mo sa... Ayoko. Kaliri. Fecalysis ni Frank. Yummy. Bilib. Saludo na sa mga yun. Pero yung process. Saludo sa mga nagtatrabaho na maliban dun sa hayop na maarte na kupal. Yung ina-encounter mo. Ang tangina mo, kuya. Kain na nga lang yan, nag-iinarte ka pang hayop ka. Ayaw pa na may sabon-sabon. May sabon-sabon po, ano ba yan? Anong ino mo? Ang hirap kaya yun, tatahay ka, diba? Tapos, basta yun ka na, ang pangat sa pakiramdam yung sasandukan sa inuturos. Gagi. Ilalagay mo ng gano'n para... Nung una ko naranasan para yan. hindi malaglag sa Nakakainis kasi doon puta yung lagayan. Parang lagayan lang ng chili garlic. Yung sasawa ng ketchup sa Jollibee. Yung lagayan ng gravy sa McDo. Yung gano'n. Naalala ko yung binigay sa amin dati, manipis talaga. Nung college kasi, first year namin yun first 3 months. In those 3 months, nire-require kami na magpa-medical. Libre naman. Sagot ng school. Naalala ko, sagot ng school yun hindi yata. I might be remembering it wrong. Pero anong nangyari kasi, nire-require kami ng urinalysis nun, tsaka fecalysis. Yung fecalysis, inabot kami ng ilang linggo kasi ang hirap gawin, gago. Taka na PTSD ako pag naririnig ko fecalysis eh. Napi-PTSD ka? PTSD ako. Sorry. Pag narinig ko yung fecalysis, parang naalala ko yung sitwasyon sa CR, tapos stick lang yung pangkuha mo. Wag ka malalaglag sa kaway ko. Naalala ko nga yun sa kaibigan ko
tinayata niya madaling araw. Oo. Nandun kami 9 a.m. Nakita ko yung tayo niya sa baon eh. Talagang tubig na gago. Tapos kulay brown. So, isa pang ayoko nun yung yung drug test. Yung drug test di pa namin naranasan. Yung yung sasabihin pa sa'yo, so sabihin mo kayo pag ready ka ng May naranasan ako drug test matagal na, way back 2010, 11, gano'n. Sana yun Bandang Ortigas. Kasi, ayan, apply na ng trabaho, syempre, gano'n naman eh. Oo. Di pasok ko doon, ang sketchy ng lugar, yung para siyang presinto, tapos nagbiblink-blink pa yung ilaw. Okay. Parang po, kuya, pa-drug test po. Drug test? Yung gano'n siya. Ano pa yung receptionist lalaki? Drug test. Drug test ka? Drug test ka? Drug test ka? Opo. Fill up. Fill up ako. ID ko. ID. Ihi ka doon. Bilisan mo. Sabi na, bilisan mo. Punuin mo yan. Di doon ako sa CR nila, ihi. Huwag mo sarapin to. Papanoorin kita. Huwag mo sarapin to. Sabi sa akin. Baka dayain mo kasi. Dayain ako. Sige, understood. Sige. Maya, tumayo. Tumabi sa akin habang umihi ako. Tumabi siya sa akin. Gogo. Pero hindi siya hindi siya nakatingin, pero tapos ka na, puno na yan. Okay. Tapos ako paano, hindi ako makakonsentrate sa pag-ihi kasi nga, nakadikit siya sa'yo. Baka tagapagpag siya. Pero huwag naalala ko yun, ang creepy. Mukha talaga siyang presinto na madilim-dilim, dim light, tapos nagbiblink-blink pa yung ilaw. Hindi ako nag-exaggerate pero ganun talaga. Yung pinaka-awkward talaga, yung tumabi siya. Ang weird nun, gabi. Sabi ko talaga sa sarili ko, pag ito sumilip, sasapakin ko to eh. Tapos di bahala na. Sasapakin ko talaga to eh. Para siyang para siyang torture room ni Jigsaw. Ang itsura pa naman niya, parang matanda na na medyo mataba at matangkad. Okay. Ganon. Yung parang tayo ng baka may pagtripan ako eh. Baka biglang hawakan yung smooth naman, okay naman. After 15 minutes, may result na. Ang gago, no? Pero creepy talaga eh. Hindi, uncomfortable talaga. Di mo naman kilala yun, una. Kaya nga. Tapos, tanginang yan, no? Maglalakad ka lang ng mga bullshit na requirements. Ang dami pang experience din eh. Dami pang cheche, bureche. Pero alam mo, siya para siyang parang may tunnel naman at sorry. Parang light at the end of the tunnel. Ayun, sorry. Parang mayroon namang light at the end of the tunnel kapag naglalakad ka ng requirements eh. Kasi kapag nakuha mo na, worth it naman. Parang tangina. Di na ako babalik sa inyo. Tapos after 2 years, shit, eto na naman. Pinaka-frustrating talaga yung sa TIN. Tangina talaga nun. Hindi lahat naman ng government na tsaka yung DFA, punyeta. LTO, sa pa eh. Tangina talagang yun, no. Anyway, anything else? All good. Hindi nga. Ay, ikaw ba? Sige. Ayan, nagtatanong na si Frank. Kasi ito, mag-usapan nga natin to kasi nakikita ko trending ngayon yung sinasabi lang Chavez the new pogi. Okay. Nakita mo yung picture nun, yung guy na Hindi, nan ba yun? Chavez siya, ganun sumali sa pageant. Binabas siya kasi ba't daw siya sumali sa pageant, yung mataba siya. Gwapo naman, may tsura talaga. Tapos, siguro, ABS-CBN niya nag-news nun eh. Tapos sinabi nila, Chavez the new pogi. Tapos ang daming umiyak sa comment section, mga lalaki. Gano'n na. Kasi? Nag-gym pa ako, tapos sasabihin niyo, Chavez the new pogi pala. Sana di na ako nag-gym, gano'n. Tanga ka pala. Tapos sumali si Kuya Kim, man. Sino? Si Kuya Kim, nandun nag-comment. Sabi niya, no. Ganun. Yung parang, HMMMM. Okay. Invalid yung... Tapos, I see laziness, not pogi. Okay. Yung backstory pala nung guy, he used to be 200 pounds. Nagbawas siya ng timbang, naging 110 pounds. Kaya siya nagka-confident sumali sa parang pageant. Naging confident siya. Tapos, hanggang ngayon, ang daming umiiyak na sinasabi lang Chavez the new pogi. Take mo dun? Actually, totoo din naman yun eh. Ikaw ba affected ka dun? Hindi, di naman ako chubby. Di ba? Buff ako eh. Joke lang. Hindi, tsaka Joke lang. Tsaka ba't ka umiiyak sa statement na yun? Yun nga. Hindi, diba?
Alam mo kasi parang ever-developing naman kasi yung preferences sa beauty, sa attraction. May mga attracted sa chubby, sa mga plus size. Depende sa mukha. Yun nga. Pero alam mo, it all boils down to how you look actually. Kung paano yung mukha mo, kung attractive ka ba. Yung mukha mo at least pambawi. Tsaka dahil doon, ang dami naglabasan ng mga fat shamers, mga body shamers. Nakala mo naman tangan. Hindi, mga feeling perfect naman kasi. Alam mo sa akin lang, kung gusto mo magpapayat o magpamacho, go ahead. Diba? Yun nga, bakit? Ba't iiyak ka pa sa Sokmed dahil lang sa nabasa mo? Oo nga, hindi ang snowflake talaga, sobra. Tapos doon mas Kuya Kim, di man lang nag-research. Yun nga. Sinabihan agad na lazy yung tao. Parang, nakita mo ba? Yun nga, mas masyado tayong quick sa pag-react. Oo. Pero kung tatanungin mo kung ano yung take ko dun sa Chubby's The New Pogi, it's ever developing. Depende. Sa susunod, sobrang yung mukhang butot balat, new pogi na rin. Ganun lang yun. Next time yun, mga palito level. Palito is the new pogi. Ganun na. Taba ching-ching is the new pogi. Masyado parang ano lang naman yan, catchphrase lang ng isang news outlet. Ayun nga. Nag-blow up ng ganun. OA nyo, Brad. Umay nga talaga. OA nyo, Brad. ang toxic talaga. Tsaka kung preference ng ibang tao yun, bakit i-apply mo ba't kailangan mong singitan ng sarili mo? Diba? Gusto nilang sabihin yun Ba't ka ba affected? Yun lang yun. Ang inutil. Sa totoo lang, ang stupid. Gym ka na lang, bro. Wala naman nagsasabing masama mag-gym. Kanta ka. Ako minsan attracted ako sa chubby, attracted ako sa hindi chubby. Ganun ako Basta natripan ko, yun na yun. Wala akong akala ko may preference ako pero wala din pala. Diba? Kapag nagustuhan mo, yun na yun Regardless. Pag nagandahan ka, yun na yun. Pag nagandahan ka, yun na yun. Yun na yun. No such thing as perfect face, perfect body, no. But there's something perfect Kanya-kanyang something perfect for the heart. Ganun. Putang inaan. Nakita ko to si Rico Blanco. Oh shit! Alam ko yan. Yung Rico Blanco yung trailer ba ng movie niya yun? Hindi ko alam. Putang ina. Cringy nun. Ano mas sinabi niya nun? I don't collect bodies. Sabi niya, tinanong kasi siya ni sino ba yun? So Ramirez. Ilan body count mo? Putang ina ng term yan, body count. Kaya ang corny. Parang kill list Ilan na body count mo? Ganun. Nakaka-Gen Z po. Sabi ni Rico, I don't collect bodies. I collect hearts. Inong yun ng cringe. Gago. Ako yung nahiya para sa kanya. Akala niya kasi witty one-liner Nadaanan ko lang. Gusto ko sabihin, bro, 50 ka na. Tangina, tama na yan. Pa-senior ka ni. Ilang taon na lang, kukuha ka na ng ID. Naman, gayaan. Na-cringe yan lang ako. Anyway, that should do it, I guess. Yes. Unless meron ka pang gustong sabihin. Okay na. Pigang-piga na ba? Hindi, wala. Thank you for listening, everybody. Salamat. You're the best. You're the real ones. Wala na yata akong gustong sabihin sa inyo maliban sa Bye-bye. Bye-bye.